Konnichiwa! For today's video, samahan nyo kami sa aming Sunday service sa Minoriday. Naglalakad na kami ng time na to. 10:30 AM nga yung schedule ng service kaya quarter to 10 AM nasa labas na kami. Autumn season na ngayon, fall season naman ang tawag nila sa ibang bansa. Malapit na maglaga sa mga dahon kaya gradually nag-change na yung colors ng mga dahon. Nag-yellowish na sila ngayon. Later or sooner, magda-dark red or maroon na yan. Then maglalagas na sila. 10 minutes lang pala ang biyahe by train 2 stations away mula dito sa amin. Mabagal nga kaming naglakad kaya hindi na namin naabutan yung 10:03 AM. Yung 10:13 AM na yung masasakyan namin. Kapag weekends, 10 minutes ang interval ng biyahe ng train dito sa amin. Pero okay lang kasi makakaabot pa naman kami sa schedule. Actually, hindi pala okay. Di ba dapat mas maaga pa? Siguro reminder na ito sa amin na much earlier pa kami dapat makaalis sa bahay para makatulong man lang kami mag-prepare sa church. Pagdating namin, si Otosan, Toshi G, Sis Abby at Pastora pa lang ang meron. Hindi na nga kami nakapag-video at nag-start na rin kami agad. After ng service, bumaba na rin kami. Pupunta pa kasi kami sa Kamiyari para bumili ng milk ni Yuna. May na-order na kami kaso first week of October pa ang dating. Lumakas na naman mag-milk si baby. Kaya mas maganda na may reserba pa rin. Bumili na nga muna kami ng gulay sa ground floor ng building kung saan yung church namin. Snow peas, sibuyas, bawang, sili at yung pipino pang kimchi salad. Supposedly, uuwi na nga sana kami. Kaso ang mga friends namin ay budol. Pupunta raw sila sa Kashiwa mamasyal. Nagyayaya sila kaso may lakad naman kami. Then nag-decide na lang si Hobby na daanan na lang nila ni Jeff sa Kamiyari yung milk ni Yuna the following day. Madadaanan naman nila yon kung manggagaling sila sa Takado ng Baba sa Tokyo. Mabuti na lang pala nagkasya yung dalawang stroller sa likod ng car. Thank you Sis Ellen. Mula sa Minoriday, 40 minutes ang biyahe namin. Praise God at smooth lang ang flow ng traffic. Plus mabilis magpatakbo ang lady driver namin. Mahinhin si Sis Ellen, both kilos at pananalita. Napaka-demure niya. Huwag mo lang siya ilagay behind the wheel at nagta-transform siya from cute little bunny to tigress. By the way, simula nung dumating ako dito sa Japan, never did I encounter na may nag-overtake na sasakyan. Kahit yung mga nakamotor, lalo yung mga malalaking truck, wala ka ring maririnig na nagbubusina dito. Rude raw kasi yun para sa mga Japanese kapag nagbubusina. Kapag kakilala mo yung nakakasalubong mo, magtatanguan lang kayo lalo at hindi naman tinted ang mga cars dito. Kahit pala sa bike may bell yun pero hindi rin ginagamit. Paano na lang pag nagmamadali Sa mga emergency like ambulance, yung fire truck, ganyan, nag-giveaway palagi ang mga tao. Sa mga pedestrian lane, always priority rin na makatawid ang mga tao. Wala ka rin makikitang nakapark na sasakyan sa mga gilid ng kalsada. Bawal kasi yun. At required na may sarili kang parking space bago ka makapag-purchase ng sasakyan. Kung mag-rent ka naman ng house at may sasakyan ka, need mo hanapin yung availability ng parking space. Usually, yan naman yung una nilang tatanungin since hindi lahat ng rental homes or apartments or condo ay may available na parking spaces. After 40 minutes, 2:15 PM na yon, nakarating na rin kami dito sa aming destination. Nandito kami ngayon sa Hangout Philippine Store and Restaurant na matatagpuan sa Akehara, Kashiwa City, Chiba Prefecture. Sinong hindi maiengganyo kung itong amoy na ito ang bubungad sa inyo? Barbecue in the house! So sobrang nakakamiss kumain nito. Binantayan namin ni Sis Adi yan. Kahit amoy usok na kami, maiuwi man lang namin yung amoy ng barbecue. May paan ng manok pa sila, tumbong, at syempre pork barbecue. Isaw nga sana kaso sold out na raw. May homemade longganisa pa raw sila. Pwede rin ipaluto sa kanila at lalong sasarap kung iihawin after maprito. Nag-decide nga kaming lahat na magtabi-hoday na. Eat all you can ang ibig sabihin ng tabi-hoday. Ito ang mga menu nila. Beef mechado, bopis, paksiw na pata. Yang natakpan ay chicken tinola, may pork dinuguan, at biko for dessert. May mga paninda rin silang frozen goods dito. Siling labuyo, pata, tilapia, bangus, may ice cream pa nga. May mga condiments din sila dito, mga seasoning para sa ulam at mga ingredients ng salad and for desserts. May bihon at palabok noodles din sila. May pinakurat at mga sardines. May mga alak din sila, mga Mang Tomas at mga chichirya. 6 nga kami at may 2 bulinggit pa. Praise God at yung kabilang table, nag-initiate sila na makipagpalit ng table sa amin. Yun lang ang downside nila dito. Maliit lang yung space nila. Mas maganda pa sana kung spacious para mas marami pa silang ma-accommodate na customers. Maraming salamat mga kabayan. Ito naman ang kanilang menu. Available rin ang boodle fight nila. May inihaw menu rin sila. 200 to 350 yung isang stick. Depende sa klase at 1,000 naman for 3 to 4 sticks. Depende rin sa klase. May set meal na rin sila with rice, Shanghai at mga barbecue ganyan. Syempre ang pinaka nakakamiss lalo during summertime ang
special halo-halo. Extra special itong resto nila since ang tabi hoday nila unlimited time rin. So hanggat kaya mong kumain, go. Ikaw na lang talaga mahihiya kapag inubos mo yung nakahain. Sobrang nabusog kami. Ang sasarap ng pagkain. Pati raw yung beef machado masarap. Yun lang naman ang hindi ko nakain at hindi ako kumakain ng beef. Available rin pala dito ang mga beer. Pwedeng uminom dito at magkantahan with your friends. Gusto ko nga sanang kumanta kaso nahiya ako at ang gaganda ng boses nila. May benta rin silang saging 690 yen ang per kilo. Hindi na ako nakabili at nabayaran na pala yung nakadisplay. 1,500 yen pala ang per head ng tabi hoday sa kanila. Worth the price at unlimited pa hanggang sa kaya mong kumain at masasarap naman talaga ang pagkain nila. Bumili na rin pala kami ng evaporated milk at magluluto ako ng sopas. 580 yen yung isang can. Si Sis Ellen na ang nag-collect sa mga payments namin para minsan ang bayad na lang. Habang nagsasettle nga siya ng bill, lumabas na kami. Ito yung may-ari ng resto shop. Pinasampulan nga kami ng product na nakaka-polish ng headlight ng car. Effective at talagang na-whiten niya yung ilaw. Tuwang-tuwa si Sis Ellen at shining shimmering splendid na raw ang kanyang headlights. Around 4 p.m. na nung nakapag-settle kami kaya gumayak na rin para umuwi. Thank you so much po sa masarap na food. For sure mapapabalik kami dito. Bye-bye! At dahil maaga pa naman, nagpababa na kami sa Kashiwa Station para dumaan na sa Kamiyari. Ngayon na kami bibili ng milk at baka maubusan ng stock. Ang nakakatawang nangyari sa amin, mabuti na lang bago kami pumasok sa station ay naalala ni Sis Adi na naiwan niya yung bag niya. Mabuti na lang din at sa car na niya naiwan, hindi sa resto at medyo malayo na yon. Medyo matagal nga kami nagantay at umikot pa raw sila. Malayo ata yung U-turn. Pagkakuha namin ng bag, nagtungo na rin kami sa train station. Itong anak ko, relax na relax. Nakataas pa yung mga paa niya. Ito may nadaanan nga kami. Taiyaki sandwich ang tawag dito. Different flavors yung fillings niya pero ang traditional na filling daw nito ay sweet red bean paste. Sa mga anime series ko lang nakikita to noon. Ngayon, pwede ko nang makain pero paglingon ko, iniwan ako ng mga kasama ko. Kaya hindi na ako nakabili. Akala ata nila nakasunod lang ako. Madalas kasi nasa likod nila ako nagvi-video. Hinabol ko na nga sila at naabutan ko sila sa iPhone store. iPhone 16 yan, habi oh. Naligaw pala kami niyan, grocery store yung napasukan namin. Kaya nagtanong kami kung saan yung station. May pa-freebie pala siya kaya humingi na rin ako. Tandaan nyo guys, yung mga nakadamit ng ganyan palagi may inaabot na freebie. And here we are sa station. Malaki pala itong station na to, maraming lines ang nandito pero sa Joban line yung sasakyan namin. Mag-local na kami para diretso na sa Kamiyari. Napagod kaming naglakad kaya napabili na kami ng Pocari Sweat. Ang sarap nito kapag malamig. Nag-error nga lang nung kumukuha kami. Kaya yung phone ng mga asawa namin ang ginamit. Pwede palang gamitin dito yung Pasmo or Suica card. Yun yung cards na ginagamit pambayad sa bus and trains. Lowbat na pala yung phone ko kaya hindi na masyado nakapag-video. Kaya fast forward, nasa Kamiyari na kami neto. 8 stations away lang mula sa Kashiwa. Ang sarap nitong mga melo. Kaso expensive. Sa Aryo Mall nga kami pupunta. Sa Akachanhon po kasi kami bibili ng milk ni baby. Grabe si Lord no. Buti na lang nakapunta kami ngayon kasi ito na yung last stock nila ng milk. Mas mahal nga lang dito ng few hundreds compared sa Amazon. 3,200 yen kasi sa Amazon. Dito, 3,615 yen kasama na doon yung tax. Hindi na pala kami nagtagal. Kaya nga nagbayad na rin kami agad. Kumuha na rin pala kami ng water niya at baka close na yung sundrug later. At yung tatay na budol na naman, binilhan na naman ng laruan ng anak. Bawas na lang daw sa allowance niya. Ito at may pa-event pa ata sila. May mga stall dito na bilihan ng mga pasalubong. May Halloween corner na rin dito. Naglalaro yung mga kagaya naming foreigners din. Nakalabas na kami niyan. Babalik na kami sa station. Tingnan nyo dito sa escalator. Sinusunod talaga nila yung rule na keep left kapag gusto mong nakatayo lang. Tapos sa right side naman kung maglalakad ka. Ayun, nakaraos din yung battery ko. Actually, pumunta pa kami sa Seiyo niyan kaso nag-off na yung phone ko. Drain talaga siya. So yun lang for now. Origa, thanks for watching. God bless po.